Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakakita kayo ng mga post sa Facebook or YouTube na nagsasabing may ibibigay na 13,400 piso universal pension sa lahat ng senior citizens, gamit lang ng isang ID at automatic na makukuha. Sandali lang po muna, huwag kayong mag-alala, pero kailangan nating pag-usapan ang totoo. Maraming fake news at misleading na balita ang kumakalat ngayong araw at ayokong kayo ay mabiktima ng maling impormasyon na magdudulot lang ng disappointment at frustration. Kaya mangyaring makinig ng mabuti dahil ito ay makakatulong sa inyo na maintindihan kung ano talaga ang inyong mga karapatan, magkano ang totoong matatanggap ninyo at paano ninyo ito makukuha ng walang abala. Hindi totoo ang 13,400 piso, pero may mga tunay na benepisyo na naghihintay sa inyo na baka hindi pa ninyo alam at sa loob ng 10 o 15 minuto na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang lahat ng detalye mula sa SSS Pension Reform hanggang sa social pension para sa indigent seniors, mga payout schedules, at kung paano ninyo maiiwasan ang pagkawala ng pera na dapat ay sa inyo. Mayroon din akong mga tips kung paano ninyo mapapabilis ang proseso sa SSS at DSWD offices, mga hidden benefits na karamihan ay hindi alam, at mga estratehiya para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income kahit na maliit lang ang pensyon. Kaya huwag kayong aalis dyan dahil sa dulo ng video na ito, mayroon pa akong ilang mahalagang reminders na makakaapekto sa inyong pera ngayong taon. Nakakalungkot man pero kailangan nating harapin ang katotohanan, walang 13,400 piso universal pension na ibibigay sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas ngayong 2025. Ang totoo, ang pinakamataas na social pension na ibinibigay ng gobyerno sa mga indigent seniors ay 1,000 piso buwanang stipend lang mula sa DSWD. Ito ay base sa Republic Act number 11,916 na nagdoble ng dating 500 piso pensyon noong 2022 at ngayon ay 1,000 piso na ito bawat buwan. Kung SSS pensioner naman kayo, may iba pang sistema ang ginagamit. Ang average na SSS retirement pension bago pa ang pension reform ay nasa paligid ng 4,923 piso lang bawat buwan para sa karamihan ng retirees na nasa edad 60 hanggang 89 na taong gulang. Hindi po ito malapit sa 13,400 piso na sinasabi ng mga fake news posts na nakikita ninyo online. Ang mga taong nagkakalat ng ganitong maling balita ay gumagawa ng clickbait videos para lang kumita ng views at advertising money at kawawa naman kayo na umaasa sa balitang hindi totoo. Kaya nga importante na makinig tayo sa mga opisyal na announcement mula sa SSS, DSWD at sa National Commission of Senior Citizens, hindi sa random YouTube channels o Facebook pages na walang kredibilidad. Ngayon, kahit na wala ang 13,400 piso, mayroon pa ring magandang balita para sa ating mga seniors. Una, ang SSS ay nag-announce ng Historic Pension Reform Program na magsisimula noong Setyembre 2025. Ito ang unang beses sa kasaysayan na magkakaroon ng taunang pension increase na structured over 3 years hanggang 2027. Para sa retirement at disability pensioners, makakakuha kayo ng 10% increase bawat taon simula Setyembre 2025 at para naman sa survivor o death pensioners, 5% naman ang increase ninyo bawat taon. Ibig sabihin, kung ang inyong current monthly pension ay 4,923, after 3 years ng increases, aabot na ito ng halos 6,548. Yan ay additional na 1,625 o 33% increase by 2027. Hindi ito instant na 13,400 piso, pero ito ay guaranteed at sustainable dahil ang SSS ay sigurado na kaya nilang punduhan ito nang hindi na kailangan ng additional contribution increase mula sa mga active members.
Ang maganda pa dito, automatic lang ito. Hindi na kayo kailangan mag-apply o pumunta sa SSS office. Basta ang inyong pension records ay active as of August 31st, 2025, makakakuha na kayo ng increase na ito sa inyong regular na payout schedule. Bukod sa SSS pension reform, mayroon ding social pension program para sa mga indigent senior citizens na pinapatakbo ng DSWD. Ang social pension na ito ay para sa mga seniors na 60 taong gulang at pataas, walang regular na income, walang support mula sa pamilya, at hindi tumatanggap ng pension mula sa GSIS, SSS, PVAO, or private insurance companies. Kung kayo ay qualified as indigent senior, makakakuha kayo ng 1,000 piso buwanan simula pa noong na-implement ang Republic Act 11,916. Para sa 2025, ang DBM ay naglaan ng 49.8 bilyon para sa programa na ito para sa mahigit 4 na milyong indigent seniors sa buong bansa. Ang mga payout nito ay regular, usually semestral o quarterly, depende sa inyong lugar at sa sistema ng inyong barangay at DSWD field office. Ang kailangan ninyong gawin ay pumunta sa inyong barangay hall at mag-register as indigent senior citizen. Dalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, valid ID, barangay certification of indigency, at mga medical records kung mayroon kayo para ipakita na kayo ay frail or sickly. Ang proseso ay medyo matagal minsan dahil kailangan ng validation, pero once approved kayo, regular na kayo tatanggap ng 1,000 piso every month. Ang maganda rito, kahit na hindi kayo nag-contribute sa SSS dati, qualified pa rin kayo basta lang kayo ay considered indigent. Mayroon ding Universal Social Pension Bill na nag-uusad sa Congress ngayong 2025. Ang House Bill 14,223 ay approved na ng House of Representatives noong Mayo 2024 with 232 affirmative votes at ngayon ay pending na sa Senate. Kung mapapasa ito into law, ito ay magbabago ng buong sistema dahil lahat ng senior citizens, hindi lang ang indigent, ay makakakuha ng social pension. Ang initial na proposal ay 500 piso buwanan para sa non-indigent seniors aged 60 to 69 at 1,000 piso para sa lahat ng seniors 70 years old and above. Within 5 years from the enactment ng law, lahat ng seniors ay makakakuha na ng at least 1,000 pesos monthly stipend regardless of other pension benefits na tinatanggap ninyo. Congressman Joey Salceda ng Albay ay nagsabi na ang gobyerno ay may pondo na para dito at kayang isustain ang program through budget reallocations at bagong taxes sa pickup trucks, vape products at mining operations. Pero hanggang ngayong Disyembre 2025, wala pa itong final approval mula sa Senate, kaya hindi pa ito batas at hindi pa ito implemented. Huwag kayong maniwala sa mga nagpo-post na may universal pension na ngayon. Ang totoo, pending pa ito sa legislative process. Pero maganda ang prospects nito dahil maraming lawmakers ang sumusuporta at ang NCSC ay publicly endorsed na rin ang bill noong December 2 pa. Kaya abangan ninyo ang developments nito at once naging law na, sigurado akong lalabas ang official implementation guidelines mula sa DSWD at NCSC. Ngayon, pag-usapan natin ang practical tips para ma-maximize ninyo ang inyong pensyon at para hindi kayo mawalan ng pera na dapat ay sa inyo. Una, kung kayo ay SSS pensioner, siguruhing updated ang inyong bank account information at contact details sa SSS. Maraming pensioners ang nawawalan ng payout dahil ang kanilang bank account ay closed na or wrong ang account number sa records. Pumunta kayo sa nearest SSS branch o gamitin ang My SSS portal online para i-update ang inyong information bago pa mag-implement ang pension increases. Magdala kayo ng valid ID, bank proof na nagpapakita ng account number, at updated contact details. Kung hindi updated ang records ninyo, baka ma-delay ang inyong pension increase or worse, baka hindi kayo makatanggap. Pangalawa, kung kayo ay indigent senior na tumatanggap ng DSWD social pension,
regular na pumunta sa inyong barangay hall or DSWD office para i-verify ang inyong status. Bawat taon kasi, may revalidation process ang DSWD para siguruhin ang mga beneficiaries ay still qualified. Kung hindi kayo pumunta o hindi kayo nag-submit ng required documents, baka ma-remove kayo sa listahan at mawala ang inyong 1,000 piso monthly stipend. Kaya importante na proactive kayo at huwag kayong maghintay na tawagin pa kayo. Magpakita kayo voluntarily kapag may announcement ng validation. Pangatlo, alamin ninyo ang inyong payout schedule at kung saan at paano ninyo makukuha ang inyong pension. Ang SSS ay nag-payout usually sa first week or second week ng buwan through ATM cards, bank deposits, o check depende sa inyong chosen mode. Ang DSWD social pension naman ay quarterly o semestral at ang distribution ay ginagawa through barangay halls, DSWD payout centers o through bank accounts kung meron kayo. Maraming seniors ang nawawalan ng pera dahil hindi nila alam kung kailan ang schedule o hindi sila pumupunta sa tamang lugar. Kaya i-bookmark ninyo o isulat sa papel ang inyong payout schedule at kung may cellphone kayo, mag-set ng reminder. Kung may kakilala kayong mas kabatang kamag-anak o kapitbahay, hingi kayo ng tulong na mag-set ng calendar alerts para hindi ninyo makalimutan. Pang-apat, kung kayo ay hindi pa registered sa Senior Citizen ID system ng NCSC, gawin ninyo ito as soon as possible. Ang Senior Citizen ID ay free at ito ay magbibigay sa inyo ng access sa lahat ng benefits at discounts na guaranteed by law, including 20% discount sa medicines, groceries, restaurants at transportation, plus VAT exemption on certain items. Pumunta lang kayo sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong city or municipal hall, magdala ng birth certificate o valid ID na nagpapakita ng edad ninyo at mag-fill up ng application form. Usually, 1 or 2 weeks lang ay makukuha na ninyo ang ID. Maraming seniors ang hindi alam na may ganitong benefits sila kaya hindi nila ginagamit, pero these discounts can save you thousands of pesos every month. Equivalent pa rin yan sa dagdag na pension. May mga hidden benefits din na karamihan ng seniors ay hindi alam. Una, kung kayo ay indigent senior na tumatanggap ng social pension, qualified din kayo sa ibang DSWD programs tulad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Premium Subsidies at pati na ang medical assistance programs. Kung may karamdaman kayo o may gamot na kailangan, pwede kayong mag-apply sa DSWD Field Office para sa additional medical assistance beyond your monthly 1,000 pesos. Maraming lola at lolo ang hindi alam na may ganitong option sila kaya hindi nila hihingi. Pero ang totoo, para sa inyo yan at karapatan ninyo yan. Pangalawa, kung kayo ay SSS member at may pension na pero may unpaid loans pa sa SSS mula dati, huwag kayong mag-alala dahil ang SSS ay nag-aalaw ng loan restructuring or payment arrangements na hindi masyadong mabigat sa bulsa. Pumunta kayo sa SSS branch at mag-inquire kung paano ninyo pwedeng ayusin ang loan ninyo nang hindi masyado affected ang inyong monthly pension. Pangatlo, may Expanded Centenarians Act din na nag-allocate ng mahigit 3 bilyon piso sa 2025 budget para sa mga Filipinos na 100 taong gulang at higit pa. Kung kayo o kilala ninyo ay centenarian, entitled kayo ng 100,000 piso cash gift mula sa gobyerno. Ito ay one-time benefit pero substantial yan at pwede ninyong gamitin para sa medical needs o ipamana sa pamilya. Maraming seniors din ang nag-aalala about taxes. Ang magandang balita, ang pension income na galing sa SSS, GSIS at social pension ng DSWD ay exempt from income tax under Philippine law. Kaya yung 1,000 piso or 4,000 siyam, naraan 23 piso o kahit anong amount na tumatanggap kayo, yan ay net amount na walang tax na kakaltas. Hindi kayo kailangan mag-file ng income tax return para sa pension income ninyo. Pero kung mayroon kayong ibang income streams tulad ng rent from property or business income, yun lang ang taxable pero hindi ang pension. Kaya huwag kayong matakot na baka may hidden deductions o bawas, ang pension ay protected income ninyo.
Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa possible clawbacks or reductions. Ang clawback ay nangyayari kapag may error sa payment o kung may changes sa eligibility ninyo. Halimbawa, kung tumatanggap kayo ng DSWD Social Pension as indigent senior pero biglang naging employed kayo o may regular income na kayo, technically hindi na kayo qualified at pwedeng i-stop ng DSWD ang inyong benefit. Kung sakaling may overpayment na nangyari dahil sa system error, pwede nilang bawiin yun sa future payments ninyo. Pero usually, hindi ito nangyayari unless may major discrepancy sa records. Kaya importante na honest kayo sa pag-report ng status ninyo at regular kayong nag-a-update sa barangay at DSWD para iwas sa ganitong problema. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income even with modest pensions. Una, kung kayo ay may bahay na sarili ninyo at walang utang, consider ninyo na mag-apply para sa senior citizen discount sa utilities tulad ng Meralco at Manila Water. Maraming utility companies ay nag-a-allow ng discount or special rates para sa seniors. Pangalawa, kung may kakayahan pa kayong magtrabaho kahit part-time o may skills tulad ng carpentry, sewing, or cooking, maraming senior-friendly livelihood programs ang offered ng DSWD at ng local government units. Pwede kayong sumali sa community-based livelihood training at makakuha ng seed capital para magsimula ng small business na hindi masyadong physically demanding. Maraming seniors ang successful sa pagtitinda ng kakanin, vegetables from backyard gardens, or handicrafts na ginagawa nila sa bahay. Ang kita from these small businesses ay dagdag pa sa inyong pensyon at hindi naman taxable kung small scale lang. Pangatlo, if you have children or grandchildren na may trabaho, huwag kayong mahiyang mag-usap tungkol sa financial support arrangement. Maraming pamilya sa Pilipinas ay practice ng extended family support system at karaniwan naman na tumutulong ang mga anak sa magulang, especially kung senior na sila. Pero kailangan na clear ang usapan para walang expectation gap. Halimbawa, baka pwedeng ang anak ay magbigay ng 2,000 piso monthly para dagdag sa inyong budget o kaya naman free housing at foods na lang pero wala ng cash. Ang importante, may arrangement na maintindihan ng lahat at walang hinanakit. Kung pupunta kayo sa SSS or DSWD offices para mag-apply or mag-update ng records, mayroon akong ilang tips para hindi kayo mabigo at mapabilis ang proseso. Una, pumunta kayo ng maaga, buksan ang office usually ng 8:00 ng umaga, pero maraming tao na agad. Kaya mas mabuti na nandun na kayo ng 7:30 ng umaga para makakuha ng maagang number. Pangalawa, magdala kayo ng kompleto na mga dokumento in multiple copies. Usually, kailangan ng original plus 2 photocopies ng bawat document. Kung kulang ang dala ninyo, pauulitin lang kayo at sayang ang oras at pamasahe. Pangatlo, kung may tanong kayo, approachable naman ang mga SSS at DSWD staff. Huwag kayong mahiyang magtanong ng paulit-ulit hanggang maintindihan ninyo. Maraming seniors kasi ay nahihiya o natatakot tanungin kaya napipilitan na lang silang umalis kahit hindi pa nare-resolved ang problema. Remember, karapatan ninyo ang makatanggap ng magandang serbisyo from government agencies. Pang-apat, kung mahina na ang paningin ninyo o mahirap nang maglakad, pwede kayong magpa-assist sa authorized representative basta may notarized special power of attorney kayong dalhin at valid IDs ng both parties. Maraming seniors ang hindi alam na pwede pala nilang ipadala ang anak o pamangkin nila sa office. Akala nila, kailangan talaga nila mismo ang pumunta kahit hirap na sila. Sa pag-maximize ng pension strategies, isang mahalagang punto ay kung paano ninyo pwedeng i-combine ang different benefits. Halimbawa, kung kayo ay SSS pensioner na tumatanggap ng 5,000 piso buwanan, pero qualified din kayo as indigent senior sa inyong barangay, technically pwede kayong mag-apply for DSWD Social Pension. Pero usually, ang DSWD Social Pension ay para lang sa mga walang pension from SSS, GSIS, or other sources. Pero ang senior citizen discount at VAT exemption ay applicable pa rin sa inyo regardless of your pension source. So imagine, kung bumibili kayo ng 3,000 piso worth of maintenance medicine every month,
With 20% senior discount, yan ay 2,400 piso na lang. Savings ninyo ay 600 piso per month or 7,200 piso per year. Yan ay equivalent na sa 6 na buwan ng social pension. Kaya talagang mahalaga na ginagamit ninyo ang lahat ng benefits na available, hindi lang yung pension mismo. Isa pang strategy ay ang pag-join sa Senior Citizens Associations o federations sa inyong barangay. Maraming associations ang may partnerships with local businesses na nag-a-allow ng additional discounts or freebies for members. May mga cooperatives din na seniors only kung saan mas mababa ang interest rates sa loans compared to regular lending institutions. Ang membership usually ay free o very minimal fee lang at ang benefits ay sulit na sulit. For the final reminders, gusto kong siguruhin na maintindihan ninyo ang importance ng vigilance against scams. Maraming manloloko ngayon na gumagamit ng pangalan ng SSS, DSWD, or NCSC para mandaya ng seniors. Common scam ay yung tatawag sa phone or mag-text saying na may additional benefits daw kayo na kailangan lang bayaran ng processing fee para ma-release, huwag kayong maniwala. Ang government agencies ay never humihingi ng advance payment para sa pension or benefits. Lahat ng legitimate programs ay free ang application at processing. Kung may nag-contact sa inyo na hinihingi ang inyong SSS number, bank account details, o personal information through phone or text, huwag ninyong ibibigay. Report ninyo agad sa SSS hotline or DSWD hotline para hindi na makascam ng iba pang seniors. Pangalawa, huwag kayong basta maniniwala sa mga nag-aalok ng instant pension increase o miracle programs. Kung anuman ang balitang naririnig ninyo, i-verify ninyo muna sa official channels. Pwede kayong tumawag sa SSS hotline 1455, bumisita sa SSS website o pumunta mismo sa branch para magtanong. Ang DSWD ay may hotline din, 163, na pwede ninyong tawagan para sa inquiries. Pangatlo, kung kayo ay nag-encounter ng problems sa payout or may issues sa benefits ninyo, mag-file kayo ng formal complaint through proper channels. May grievance desks ang SSS at DSWD offices na specifically para dito. Huwag kayong sumuko kung hindi kayo nakinabangan sa first try. Maraming cases na na-resolve naman after persistent follow-up. Sa pagtatapos, gusto kong i-emphasize na kahit na walang 13,400 piso universal pension, hindi ibig sabihin na walang pag-asa para sa ating mga seniors. Ang gobyerno ay may malaking budget allocated para sa senior programs at ang SSS pension reform ay isang historic achievement na magbibigay ng sustainable increases for the next 3 years. Ang DSWD Social Pension ay tumutulong na sa mahigit 4 na milyong indigent seniors at ang Universal Social Pension Bill ay may potential na maging law in the near future na magiging game changer para sa lahat ng seniors kahit hindi indigent. Ang importante, aware kayo sa inyong mga karapatan, alam ninyo kung paano mag-apply sa benefits at active kayo sa pag-update ng records para hindi kayo mawalan ng opportunity. Gamitin ninyo ang senior citizen discounts at lahat ng privileges na guaranteed by law. These small savings add up significantly over time. Makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay at senior citizens associations para updated kayo sa latest programs at opportunities. At lagi kayong mag-verify ng information from reliable sources before maniwala sa mga nakikita online. Ang ating mga seniors ay nararapat na makatanggap ng respeto at ng tamang suporta mula sa gobyerno at sa lipunan. Kayo ay nag-contribute sa bayan natin for decades at ngayon ay oras na para alagaan kayo pabalik. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at huwag kayong matakot magtanong o humingi ng tulong kapag kailangan ninyo. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito na bigyan kayo ng clarity at confidence para manavigate ang inyong retirement benefits. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi at God bless.